Mga ka-office, ito yung final na decision natin para dun sa entry ni John Paul Manalili ng Nueva Ecija. Para sa background, ipaliwanag ko lang sa inyo. Lahat na nagsasubmit sa atin, binibigyan natin ng opportunity na makita yung kanilang uploads, yung kanilang hunting. Hanggat maaari, tulong ko sa mga sumali. Lahat ng mga uploads ninyo, mga videos ninyo, isi-share ko. Hindi pwedeng ako ang mag-upload nun dahil ang kita nun sa akin mapupunta. Kaya bilang tulong ko sa inyo, yung mga uploads ninyo na magaganda, lalo na yung mga may nihila kayo, no? May inaahon kayo. Yun ang yun ang isinishare ko yun. Huwag nyo akong papadala ng video na ganun para ako mag-share. Wag, kasi unfair para sa inyo yun. Hindi ko naman pwedeng gawin na video ninyo ako mag-upload. Ano yun? Nakakahiya sa inyo dahil kayo dapat ang kikita, hindi ako. Ako tulong ko yon kasi dito sa atin, dito sa ating Facebook account, dito sa ginawa kong patimpalak na ito. Nag-a-attract tayo ng mga viewer na mahilig sa ganitong larangan. Kaya pag in-upload ko, nakita niyo naman yung ibang competitor natin, yung ibang contestant natin. Si Alondra Alvin, umabot ng 5 million. 5 million views yung kanyang pag-ahon ng 5 igat na sabay-sabay. Tapos itong si sa San Pablo, sa San Crispin, yung latest natin, si Bal, nakahuli. Hindi naman kalaki yan, 6 something kilos, pero million views na ngayon. At marami pa tayong mga hunter na pag nag-uploads, kinakausap ko sila, huwag nyong ipapasa sa akin yung videos na yan, i-post niyo sa inyong page at iyon ang isi-share ko para kayo man kikita kayo, dadami yung inyong follower sa inyong kita niyan. Hindi pwedeng mapunta sa akin yan. Ngayon balik tayo dun sa upload ni John Paul Manalili. In fairness, bago ko inilagay yan, bago ko pinost, nagkausap kami. May chat kasi siya sa akin, pinadala sa messenger. Meron siyang huli, pang entry niya daw. Tinawagan ko siya, kinausap ko muna siya. Idol, ito ba ay may video kung paano nyo hinuli, paano nyo iniahon? Yun nga ang problema niya dahil parang dagat kasi yung yung Pantabangan Dam, isa sa pinakamalaking dam dito sa Pilipinas. Sabi niya malakas daw ang alon kasi mahangin. Gusto din, saka wala siyang videographer o yung kasama na magbibideo sa kanya. So okay, sabi ko, ngayon paano mo siya hinuli? Anong paraan ng panghuli mo, kapo? Yung pinakita niya, meron siyang kitang na may mga kawil siya doon nakapulon. Kita ko nga may mga kitang doon sa kanyang bangka. Tapos tinanong ko rin kung anong pain. Doon daw sa kanila, napakarami, lahat ng isda sa tabang meron, pati hipon. Kaya kung makikita nyo, meron siyang lambat doon kasama ng kanyang mga kawil na kitang. Yun daw ang ginagamit niya para makahuli siya ng mga pamain. So okay, kako. Ngayon idol, ang problema nito, sigurado i-questionin tayo dito naniniwala naman talaga ako na hinuli niya yon ng kanyang kitang. Tinanong ko paano niya nahuli yon sa kitang. Ang sabit daw sa bunganga. Gumagamit ka ba ng stainless? Hindi ka. Naku, kung nilunok ako yon, sigurado putol yun kasi ngangatain yung tansi Oo nga, pero ang sabit daw ay nasa bunganga lang kaya naiahon niya. Parang raw siya kasi talagang napakalaki. Yun lang, wala talagang video dahil malakas daw ang hangin, maalon, kaya hindi na siya nakapag-video. In fairness, mga ka-office, ito totoo yung sinabi niya, naniniwala ako doon. Alam ko naman yung tao pagka nagsisinungaling, alam ko naman pag scripted yung ginagawa niya, naniniwala ako doon. Kaya nasabi ko sa kanya, idol, kasi may rules tayo kako. Pagpasensyahan mo na kako, ilalapat kasi natin sa rules yung lahat ng entry natin. In fairness kasi, lahat kasi ng contestant natin dito, lahat ng sumali, yun ang sinusunod. Kailangan meron tayong video kung paano iniahon yan. Sabi niya, naintindihan niya. Natuwa naman ako dahil sabi ni John Paul, naintindihan niya naman daw at alam niya nga daw, medyo delikado yung kanyang entry dahil hindi talaga siya nakapag-video. Pero anyway, sagutin ko lang yung may mga comment kasi doon na hindi na constructive, na kinuryente. Although may nakita akong kuryente doon talaga, may rod doon, tapos yung dalawang rod. May nakita ako dalawang rod, isa yung pang kuryente, isa yung pang kasi ako gumagamit nun pero alam ko pang kuryente yon. Hindi naman kanya yun. Kasi pagkaahon niya, kinuha niya yung igat doon sa kanyang bangka at nilapag niya doon. Hindi naman kanya yun, siguro may mga nangunguryente doon, natapat na doon nilapag doon sa may kuryente, kaya
Akala ng iba, kinuryente niya. Well, hindi. Yun lang talaga. Yun lang ang laps niya, hindi niya na videohan. Kaya 11.6 kilos, sayang yun. Kako, pang ano yan eh. Pang first place yan. Running ano ka. Running top contender ka. Kako, sayang. Pero anyway, alam niya naman yon, naintindihan niya. Maayos naman yung usapan namin. Sabi nga niya, idol, hindi lang yan ang igat doon. Marami dahil ang pinagkanaan niya daw, 30 feet ang lalim. Malalalim daw talaga yon. At pakitang, sabi nga niya, may mas malaki pa dyan. Huhuli daw siya ng mas malaki. At ito, atin natin na lang ito ha. Pag may nakikitaan ako ng spot na medyo maganda, talagang binubulungan ko siya kung, idol, sige, second chance, humuhuli ka ulit ng isa. May mas malaki pa dyan. At may mga binulong ako sa kanya, may mga sinabi ako na mga ginagawa ko. Sakaling makatulong, huhuli daw siya ng mas malaki. Abangan nyo ito mga ka-office. Itong Pantabangan Dam talagang isa ito sa mga hotspot na alam ko may mga nakatirang malalaki to. O John Paul, pasensya na ha. Alam ko babawi ka. Ulitin mo yung ginawa mong hunting na yan. Magsama ka na ng isang ano. Ganun lagi tayo pagka tuwing mag-hunting tayo, mamamandaw. Expect mo lagi positive ang isip mo. May mahuli kaya kailangan magdala ka ng cameraman. O kung wala ka mang stand, wala kang tripod, umanap ka na, umusap ka na ng magkakamera sa iyo. Ganun lagi. Huwag mong isipin na hindi naman ako makakahuli. Huwag gayon. Pag mag-hunting ka, positive thinker ka dapat na pagpandaw mo, pagising mo sa umaga, nasa isip mo, ito na yung pang-entry ko, papandawin ko, sigurado malaki ito. Toy, samahan mo ako. I-camera mo ako. Iaahon natin ang pinakamalaking igat na ipapasok natin sa Lord of the Hills competition. Ganun lagi ang mindset natin pala. Dapat tuwing lusong natin, positive tayo, may mahuhuli ako ngayong umaga. So sa lahat ng mga nag-comment, maraming salamat sa mga comments ninyo. Nakarating din naman kay John Paul yung mga, iwasan na natin yung mga violenting comments, maging constructive tayo. Tandaan natin, itong ginagawa natin competition na ito, hindi lang tayo gumagawa ng, hindi lang natin pinapakita sa mga tao yung ginagawa natin, kundi nagbi-build tayo o gumagawa tayo ng isang organisasyon, isang community na ang mga kalahok, mga hunter na marunong rumispeto sa trabaho ng kapwa hunter. O hindi lang hunter, lahat tayo dapat ang respeto natin sa bawat tao. Kung bubuka ng ating bibig hindi maganda, huwag ka na mag-comment. Ano lang naman yon, point of view ko lang yon. Kasi mas maganda yung mas maganda yung may makakapanood sa atin, may makakabasa. Tandaan natin, ang bumabasa ng ating mga comments, hindi natin alam. Maaring may mga bata, may mga anak tayong nagbabasa ng mga comments natin. Pangit pagka narin ganyan na may mga bad comments. Hindi ko naman sinasabi na dito lang. In general ito, kasi may mga uploads ako dati sa YouTube. Ay talagang minumura ako. Kung ano-ano pinagsasalita. Hindi maganda, okay lang. Wala namang problema doon, pero bilang isang content creator, ang responsibilidad natin makapagpakalat tayo, makapag-entertain, makapag-educate, makapag-inform, at higit sa lahat syempre ipakita natin yung respeto sa kapwa. So yun yung Lord of the Hills. Hindi lang pang competition ito, nagtuturo tayo ng isang environment, isang community na may pagpapahalaga sa kapwa. Hanggang dito na lang, John Paul, congratulations again, lusong ka ulit, may mahuli ka. So on running first place pa rin natin, walang pinagbago si Kuya Jim pa rin, pero along the way sa baba may mga nagbago na, may mga nagpalit-palit na, may mga nag-entry, medyo malaki-laki yung kanilang mga entry, kaya mag-displace yung ating 4th, 5th, si Junjun Cabalsa 2 and 3 pa rin yung mga nasa baba, pero habol tayo, maaga pa.